area na ito. Ito yung tinatawag na Gaiety Theater. So ang laki-laki na ng pinagbago ng Maynila. Puntahan natin yung Pavilion Hotel. Tuluyan na rin siyang dinimolish. Hello mga ka-YouTuber, magandang umaga sa inyo lahat, and tayo ay muling nagbabalik dito sa lungsod ng Maynila. So bali nandito tayo mismo sa Service Road ng Roxas Boulevard, and ngayon ay January 8, 2024. So by the way, Happy New Year sa inyong lahat. And sa vlog na ito mga ka-YouTuber, samahan nyo ko na balikan ang Luneta Hotel. Alamin natin kung ano ba yung nangyari dito, kasi ang tagal-tagal ko nang nagme-message sa kanila, hindi naman sila sumasagot, kaya puntahan na lang natin. And samahan nyo rin ako na mamasyal dito sa Malate, Manila. And so bago ang lahat ay panoorin nyo muna ito. Ang Luneta Hotel ay itinayo taong 1917 at natapos taong 1918. Dinisenyo sa French Renaissance-style architecture ng Spanish architect na si Salvador Fari. Matatagpuan sa residential section ng Ermita sa kanto ng Calle San Luis na ngayon ay TM Callao Street at Calle Alhambra. Ang 6 na palapag na edipisyo na nakaharap sa Rizal Park ay ang tanging nabubuhay na halimbawa ng French Renaissance style sa Pilipinas. The hotel with its charm and elegance rivaled the Manila Hotel as a popular place to stay among guests, especially notable ones like dignitaries, elite, and marine merchant personnel. Ang Luneta Hotel ay isa sa mga ilang mapalad na istruktura na nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, isinara ang operasyon ng Luneta Hotel kaya unti-unti itong nabulok. Taong 1983, ang Luneta Hotel ay inayos at naibalik sa dati nitong kaluwalhatian. Ngunit pagkatapos ng 4 na taon, ang Luneta Hotel ay muling isinara. Alam nyo ba na ginamit ito bilang isa sa mga lokasyon para sa isang Hollywood action film na Missing in Action, taong 1984, na pinagbibidahan ni Chuck Norris. Sa pelikula, ginawang Vietnamese hotel at tinawag na Lunta Hotel. Gayunpaman nabigyan ito ng bagong buhay taong 2007. Ang Beaumont Holdings acquired the property, and a year later, with the National Historical Commission's approval for the retrofitting, reconstruction, and the rehabilitation started. Seven years later, the historic hotel finally reopened. The original 60 rooms were converted to 27 guest rooms and suites. The 6th floor being the hotel's function area, as well as the roof deck view of the city, especially of the park and the hotel surrounding area. Luneta Hotel 2.0 now stands as a boutique hotel open to accommodate a new generation of travelers and guests. So nandito na tayo sa Malate Church, and tingnan natin kung makakapasok tayo ng simbahan.
Okay? So isa sa mga lumang simbahan ng Maynila ang Malati Church, ano. Ayan. Tingnan natin kung bukas. Hindi pa ako nakakapasok ng simbahan na ito. Kaya tingnan natin kung makakapasok tayo. Dito tayo sa sa gilid pumasok. Ito yung entrance oh. Kaya lang sarado naman. Ayun dito, may daanan. Okay, so finally napasok ko rin ang simbahan na ito. Halos lagi ko lang siyang dinadaanan pero never ko siyang napasok. Actually, napasok ko na pala siya one time nung nagsimba kami. Ayan. Pero ngayon lang ako pumasok para ipakita ko sa inyo. Ayan. So, ang laki-laki na ng pinagbago ng Maynila, Okay, so nandito tayo sa kahabaan ng Marcelo H. Del Pilar, mga kaisubero. So, naalala nyo ba yung lumang sinihan dito sa area na ito? Ito yung tinatawag na Gaiety Theater. Kung di ako nagkakamali, dyan siya dati nakatayo eh. Ayan, sa mga nakakaalam, please comment below. Ayan. "24 hours beer house." So mayroon pa palang ganun dito, Okay, United Nation.
So nandito tayo sa Alhambra Street, mga kaitsubero. So eto na yung Luneta Hotel. Parang sarado pa rin siya, no? Parang hindi na siya binuksan hanggang natapos na lang yung 2023. Okay, so ulitin ko lang, Luneta Hotel. Ayan. Nakuha isang Tingnan natin. kartong cobra. Hindi na. Yung ngayon na kami mali. Sarado pa rin. Kasi may mga motor dito sa harapan eh. Ayan o, may nakasulat o. Closed. Wala bang benta si Norway pa natin? Okay, so sarado pa rin mga kaitsubero, no? Ano nangyari dito? Okay, so nandito nga tayo sa TM Calao, mga kaitsubero. So ulitin ko lang, ito yung Luneta Hotel na hanggang ngayon ay sarado pa din. Ayan. So may mga ilan kasi sa inyo nagtatanong kung open na ba ito kasi hindi nyo makontak sa kanilang Facebook. Ayan, kahit ako nagme-message ako sa kanila, walang sumasagot. Ayan. So sarado pa rin mga kaitsubero. Hindi pa rin siya binubuksan. Okay, so dahil nga sarado ang Luneta Hotel, puntahan natin yung Pavilion Hotel. Kasi marami rin sa inyo nagtatanong kung ano na yung nangyari. Kung ano na itsura ngayon. Okay, so nandito na ulit tayo sa UN Avenue. Diretsuhin daw natin ito. Okay, so UN Avenue pa rin ito. Ito, Mabini Street na. Ano to? The Jade Vine. Hakoboy Street na ito. So eto na siya mga kaitsubero. Yung nasa left side natin. So until now under restoration pa siya. Kasi di ba nasunog itong Manila Pavilion noong 2018 kung di ako nakakamali. So eto na siya. Manila Pavilion.
Bay. Tapos yung lumang building ng Film Life. Eto yun oh. So wala na rin, tuluyan na rin siyang dinimolish. Ano? Ayan. O, wala na. Tapos ulitin ko lang, UN Avenue. Ayan. And dito dati nakatayo yung old Film Life building. Okay, so nagbalik na tayo dito sa Roas Boulevard. Ito yung service road ng Roas Boulevard. And mula rito matatanaw natin itong lumang Silahis Hotel. Tapos ginawang Grand Boulevard Hotel. So hindi ko alam kung nire-restore nila itong building o ginigiba na nila. Ayan. Sa tingin nyo, pero parang tingin ko dinidemolish na siya. Ayan. But anyway, abangan na lang natin kung ano yung magiging kahihinatnan nitong lumang Silahis Hotel na ito. And update ko kayo mga kaijubero.